Wala na sa plano ni Vladimir na magkaroon pa ng sariling pamilya. Sa edad na 35, nawawala na siya ng pag-asang magkaroon pa ng sarili niyang asawa. Hindi naman dahil wala nang pumapatol sa kanya, kundi dahil pihikan siya at nagkaroon na ng takot na maloko ulit tulad ng long-time relationship niya. Kaya naman, nang makilala niya si Rosalinda, ang inosenteng dalaga na kailangan ng pera dahil sa pamilyang naghihikahos, inalok niya ito na dalhin ng anak niya bilang kapalit ng malaking halaga. Paano kaya maatim ni Rosalinda ang pamimigay ng isang sanggol na mula sa kanya? O mas pipiliin niyang itakbo ang sanggol kapalit ang habang buhay na pagtugi sa kanya ni Vlad? Ating alamin ang buong kwento. Vladimir POV. Sunod-sunod na pagkatok mula sa labas ang nadinig ko. Please come in. Yun lang ang aking tanging nasabi. Patong-patong na kasi ang trabaho ko, kaya kahit isang segundo, hindi ako maaaring magsayang. 3 buwan na mula nang magretiro si Daddy sa kumpanya at lahat ay sa akin inasa dahil nga nag-iisang anak lamang ako ng mga Velasco. Sir, pasensya na po sa abala. Nakuha ko na po itong mga listahan ng properties niyo sa Bataan. Saad ng sekretary kong si Jay, 24 lamang ito. Ako na kasi ang nagpaaral sa kanya, kaya naman sinuklian niya ang kabutihan na iyon. Nag-apply siya bilang kanang kamay ko at talagang hindi niya naman ako binigo. Napakatalino ni Jay. Pakilapag mo na lang dyan. Sandali ko lamang na itinuro ang mesa ko, tsaka ako muling bumalik sa ginagawa ko. Pansin kong titig na titig pa din sa akin si Jay. Anything? Saad ko nang hindi siya nililingon. Coffee sir. Hindi pa po kasi kayo nanananghalian. Nakangiting saad ni Jay. Tipid lamang ako umiti. Kaya ko pa. Weekend naman na. Bala ko magpahinga kahit 3 araw, kaya asahan mo na late na ako makakapasok. Saad ko, tsaka iwinasiwas ang aking kamay para paalisin si Jay. Pasado 6:00 na nang matapos ako sa aking inaasikaso. Inunat ko ang kamay ko dahil ramdam ko ang awit. Sinadya kong tapusin ang lahat ng aking gawain. Bala ko kasing pumunta sa bar ni Maki. Malapit kong kaibigan mula ng college ako hanggang ngayon. Wow! Is it a miracle or what? Sarkastikong ani Maki nang ako ay makita. Siguro tapos nang makapal mong trabaho. Birong aniya pa sa akin pero inirapan ko na lamang siya. Huwag mo na akong kantsawan pa. Samahan mo na ako. Pambabara ko sa kanya. O siya, iiwan ko muna tong counter para sa'yo. Tatawa-tawang aniya. Naglakad na ako sa dati kong pinupwestuhan. VIP ako palagi kaya nakasanayan ko na. Pumasok ako sa isang private room. Mabilis ang service sa lugar na to, kaya wala pang halos 5 minuto, dumating na ang karaniwang ino-order ko, isang bucket ng alak at bote ng tequila. Kasunod nang pumasok si Maki. Bakit ang tagal mo? Angil ko pero nakangiti lamang. Makakaisang bote na kasi ako bago siya dumating. Loko, hindi naman porke kaibigan kita ikaw palagi yung priority ko. Siyempre may kinausap din ako. Aniya, tsaka naupo sa harap ko. Sus, mas mahalaga pa naman ba yan kaysa sa akin? Kunwari ay pangingimbulo ko. Si Arman, naikwento niyang gusto niyang mag-ampon. Pero maedad ka pa yata dun. Ayaw mag-asawa. Mas gusto na tumanda ng binata. Pero dapat daw may anak siya para sa pagsasalina ng kayamanan niya. Tatawa-tawang ani Maki. Napataas ang aking kilay. Ano naman ang isinagot mo? Bigla ako na curious kaya ganun ang aking sinabi. Kaysa mag-ampon, bakit hindi na lang siya kumuha ng surrogate? Kibit balikat na ani Maki sa akin. Hindi ko alam kung bakit bumaon iyon sa aking isipan. Hoy, okay ka lang? Maya-maya'y ani Maki nang ako'y napatulala. Oo, okay lang. Alanganin akong umiti. Tinatansya pa ni Maki kung talaga bang nagsasabi ako ng totoo. Don't tell me. Iniisip mo din ang pag-a-adapt? Usisa pa na aniya sa akin pero ngumiti lang ako. Nang sumapit ang 10:00 ng gabi, kinailangan na rin akong iwan ni Maki dahil may mga VIP din daw at siya mismo ang nais na makaharap. Out of curiosity, ay 30 minuto lang ang pinalipas ko bago ako lumabas. Gusto ko makita kung sino ba yung VIP na yun. Baka sakaling makatulong pa yun sa aking negosyo. Lilinga-linga ako hanggang sa makita ko si Maki nakausap ang kumpulan ng mga tao. Halo ang nandun, babae at lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumama ang aking mata sa babaeng may kaiklian ng buhok. Purong puti na dress ang suot niya.
Long sleeve yun at napakasimple. Bagaman wala siyang ayos sa kanyang muka, siya ang pinakamaganda sa pulutong na iyon na kasama ng kausap ni Maki. Palagay ko'y isa itong alumni party. Buong second floor kasi ang inuukupan nila. Kahit papilit kong iiwas ang aking paningin sa babaeng nakita ko, kusang bumabalik ang paningin ko sa kanya. Napakaganda niya. Ngunit ayoko namang mabawasan ng pride ko, kaya nagdesisyon na lang akong tumalikod at muling pumasok sa kwartong kinuha ko. May malaking bintana ang aking kinalalagyan. Tinted iyon, kaya't hindi ako makikita sa labas habang sila naman ay aking nakikita. Tumaas ang aking kilay nang tumingin sa bintana iyong babae. Napaiwas ako ng tingin kaya't huli na nang maalala kong tinted nga pala ang bintana kung ako'y nasaan. Pakiramdam ko kasi nakita niya ako. Para tuloy ako nahiya sa sarili ko. Dama ko ang pag-init ng aking pisngi. Rosalinda POV. Abala ako sa pagmamasid sa paligid. Halos lahat ng kaklase ko'y halatang nakapagtapos na. Samantalang ako'y heto. Isang call center lang at kung papalarin, 3 beses lang akong tawagan ng kumpanyang pinapasukan ko. Napangiwi ako nang makaramdam ng pananakit ng puson. Naiihi ako. Mukhang dahil yun sa pagka-pressure na i-down nila ako, kaya't nag-design na lang akong hanapin ng CR. Palingalinga ako hanggang sa tumunog ang cellphone ko na nasa aking bulsa. Ngali-ngali ko yung sinagot. Hello, Nay? Bungad ko dahil siya ang nasa linya. Nasa Manila ako habang sila naman ay nasa probinsya. Anak, may pera ka na ba dyan? Bakas ang paghangos ng kanyang tinig. Binalot ako ng pag-aalala. Nawala ang aking pag-ihi. Para bang mas kailangan kong intindihin si nanay kaysa sa aking sarili. Malakas na ugong ng tricycle ang aking nadinig. Bakit po? Kaagad na saad ko. 4,000 lamang ang laman ng wallet ko. Isinugod ko sa hospital ang tatay mo. Nahihirapang huminga tinubuhan. Nanginig kaagad ang aking katawan. Makakauwi ka ba? Usisa pa ni nanay. Opo, Nay. Tatawag po ako sa inyo. Maya-maya, padadalhan ko po kayo. Saad ko tsaka ko pinatay ang linya. Napasandal ako ng mariin sa pader. Napakabigat ng aking dinadala. Magulang ko ang aking kahinaan, kaya't ganito na lamang kung maapektuhan ako ng balita na iyon. Napalinga ako sa gilid. May lalaki doon at hindi ko gaanong kita ang kanya muka. Pero dahil sa mga matataas na brand ng damit niya, isama pa ang manipis na relo na Rolex sa pulsuhan niya, ay halatang may kaya siya sa buhay. Mukhang malalim ang dinadala mo. Financial? Baka ako ang sagot sa problema mo. Saad niya habang makahulugang nakangiti. Here, tawagan mo ko pag naisipan mo kong lapitan. Aniya pa pagkabigay ng calling card sa akin. Pinanood ko lang siya hanggang sa talikuran niya ako. Naglakad ako saglit sa medyo maliwanag na parte ng lugar at binasa ang nakapangalan doon. Vladimir Hermoso. Ano naman kaya ang kapalit ng pera? Hindi kaya ang katawan ko? Napangiwi ako sa sarili kong ideya. Hindi naman sa pagmamayabang pero wala pang nakakagalaw sa katawan ko. Wala akong panahon na makipagrelasyon dahil magulang ko ang aking priority. Dahil sa malalim na pag-iisip, hindi ko na namalayan na nakabalik na pala ako sa party. Ayos ka lang ba? Napaigtad ako nang biglang may tumapik sa aking balikat. Mel! Galak na saad ko nang makita ko kung sino yun. Napayakap ako kay Mel dahil sa tuwa. Siya ang best friend ko ng mga bata pa kami at sa tagal ng panahon, ngayon lamang kami nagkita. How are you now? Tanong na niya sa akin. Halata sa itsura niyang nakapagtapos siya ng pag-aaral tulad ng iba naming batchmate. Samantalang ako'y heto, mababang uri pa rin tulad nun. Maayos naman. Bigla akong pinangunahan ng hiya. Don't tell me, single ka pa din. Pawala na tayo sa kalendaryo, tandaan mo. Makahulugang aniya pa at ngumiti lang ako. Sa dami ng iniisip ko, wala na akong planong dagdagan pa ng love life. Maya-maya pa'y dumating na ang iba pa naming kaklase nun. Siyempre tulad ng iba, meron din sa aming mean girls at hindi mawawala yun. Nakatitig sa akin si Bianca. Sinusuri ang kabuuan ng suot ko. Siya din ang leader ng mga ito. Naglakad siya palapit sa amin ni Melissa. Napahawak sa akin si Mel ng mahigpit sa braso. Tignan mo nga naman. Talagang nakuha mong umattend, no? Umiiling na ani Bianca tsaka humalukip-kip. How pathetic you are. Iiling-iling na aniya sa akin. Pinilit kong wag siyang pansinin. Kasabay nun nang may waiter na lumapit sa amin.
Here's your drink, ma'am. Anang waiter, kaya't kinuha ko ang isang basong mataas na may lamang wine. Sa kamalas-malasa naman kasing pagkakataon, biglang tumapon yung wine na isa na para sana kay Melissa. Nagtalsikan ng wine sa puti at halatang mamahalin na damit ni Bianca. How could you? Tatanga-tanga ka. Nanggagalaiting sad ni Bianca sa waiter matapos ay bumaling sa akin. Alam mo, kasalanan mo tong lahat eh. Kung hindi ka kumuha niyan, hindi ako matatapunan. Bakit? Curious ka ba sa kung anong lasa niyan? Nakangising pangiinsulto ni Bianca sa akin. Palibhasa, hindi ka nakakatikim niyan. Bagaman ganoon ang tinamukong salita sa kanya, pinilit ko pa ding magpakumbaba. Pasensya na, lalabhan ko na lang. Tutal, maliit naman siya lang naman yan. Sad ko pero parang lalo lang siyang nainis. Ano? Lalabhan? Baka nga kahit buhay mo hindi mabayaran ng halaga ng damit ko. Nanggagalaiting aniya. Hindi ko alam kung bakit noon pa man galit na siya sa akin. Rosa, hayaan mo na yan. Alam niya kasing kahit ganyan lang ang estado mo sa buhay, hindi niya mapapantay ng kagandahan mo. Ani Bianca pero hindi ako natuwa. Masyadong makitid ang isip niya kung dahil lang sa itsura kaya ganito siya sa akin. Umalis ka na sa lugar na to dahil hindi ka naman nababagay dito. Nilakihan niya ako ng kanya mata. Napasinghap ako dahil lahat ng tao nakatingin sa amin. Wala kang karapatan na paalisin ako dito dahil unang-una, hindi ikaw ang may-ari ng lugar na to. Ikalawa, hindi mo hawak ang isip ko. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang malakas na bumaling ang pisngi ko dahil sa sampal niya. Dama ko ang pamamanhid ng mukha ko. Huwag mo kong kausapin ng ganyan dahil hindi kita ka-level. Nakataas ang kilay na aniya. Napangisi ako. Nakakatawa ka? Tutal, pinahiya mo na ako. Bakit kaya hindi din kita ipahiya? Sarkastikong saad ko kasabay ng ibalik ko sa kanyang sampal niya. Tigilan mo yung mga ganyang galawan, Bianca. Masyado kang isip bata. Saad ko, tsaka ako siya tinalikuran. Labag man sa loob ko, masyado ko napahiya, kaya't minabuti ko nang umalis kaysa naman magkagulo pa kami. Pagdating sa labas, ay nandoon na naman yung lalaki kanina. Hindi ko siya pinansin, sa halip, nagdire-diretso na ako. Halos makalahati ko na ang daan palabas na kinatitirikan ng resto bar na yun, nang may kotse na bumusina sa akin. Hindi ko yun pinansin sa sama ng loob ko hanggang sa tumapat iyong kotse sa akin. Huminto din ako, bumaba yung bintana ng kotse at sumilay ang mukha ng lalaki na naman na siyang nagabot sa akin ng calling card kanina. Get in. Aniya sa akin. Hindi na, kaya ko ang sarili ko. Saad ko tsaka ako akmang maglalakad palayo pero pinaandar niya muli ang kotse at ako ay tinapatan. Sumabay ka na, madaming loko-loko sa daan. Pangungumbinsing saad niya sa akin nang hindi ako sumagot, bumaba siya sa kotse. Sakay na. Aniya pa, tsaka ako binuksan ng pinto. Pinangunahan na ako ng hiya, kaya't sumakay na lang ako. Nakakahiya din kahit hindi pa kami magkakilala. Pareho kaming tahimik habang umaandar ang sasakyan. Nakita ko lahat. Bakit kanya inaway? Chismoso. Nasabi ko sa aking isip. Bata pa lang kami, insecure na sa akin ng babaeng yun. Mula kasi na mag-aral kami kahit kailan, hindi niya ako natalo sa academic. Sadyang hindi lang ako nakapagtapos dahil sa pinansyal na problema. Sayang naman. Nakalabing saad ni Vladimir. Ano pala yung business na sinasabi mo? Curious na saad ko. Ngayon mo pa ba talagang gustong madinig yun? Ngumiti siya. Bigla akong pinamulahan ng pisngi. Ang gwapo niya. Tsaka na lang kapag hindi ka nagalit, baka hindi kita mapapayag. Ngingiti-ngiting aniya sa akin. Umirap ako. Gusto kong itago yung tuwa sa puso ko. Napakagwapo niya, kaya't nakaka-proud na nakasakay ako sa kotse niya, ang isang hamak na tulad ko. Tawagan mo ko kung talagang interesado ka. Maya-maya aniya nang huminto kami sa inuupahan kong bahay. Tinitigan niya pa kung saan ako tumutuloy. Kapag pumayag ka sa gusto ko, I swear, hindi na ganyang bahay ang tutuluyan mo. Aniya pa sa akin. Hindi ako kumibo, sa halip ay bumaba na lang ako ng tahimik. Salamat sa paghatid kahit hindi mo naman ako kakilala. Hindi ko na inintay pang sumagot siya. Napabuntong hininga ako pagpasok ko sa nirerentahan kong bahay. Sana pala hindi na ako umattend. Tinignan ko ang damit na suot ko. Sana, pinadala ko na lang kila nanay ang binili ko dito. Malungkot kong pinikit ang aking mga mata. Nang medyo umokay na ang bigat sa aking dibdib, muli akong dumilat at kinuha ang calling card na binigay ni Vladimir. Kaagad na nanlaki ang mata ko
nang makita ko ang titulo na nakalagay dun. Isa siyang CEO? Nasapo ko ang aking bibig. Nakakahiya. Napangiwi ako't kaagad kong natakpan ang aking muka. Hay, alam ko naman na mayaman siya, pero bakit hindi niya naman sinabi na CEO siya ng Hermoso Incorporation? Isa kasing sikat na kumpanya yun at talaga namang tinitingala. Pero bakit ang isang katulad ko ay bigla niya na lamang kinausap? Ano kaya ang kailangan niya sa akin? Bagaman puno ng tanong ang isip ko, dinapuan din ako ng antok. Pasado 12:00 na ng hating gabi. Ilang oras lang din ang naging tulog ko dahil kailangan kong ipadala kila nanay ang pera na hawak ko nang magliwanag. Salamat anak, pasensya ka na. Wala talaga kaming kukuhanan ng mga kapatid mo. Tulad ngayon, ibabayad lang namin ang 4,000 na ito sa utang. Hahanap ako ulit ng paraan para hindi matigil ang pagpapagaling ng tatay mo. Sinabihan na kasi kami ng doktor na paalisin kami, oras na nawalan kami ng perang pangbayad. Nalubag ang aking loob sa dinadanas ng aking mga magulang. Bakit po? Nasaan po ba kayo? Sa private ko isinugod ang tatay mo dahil ayaw na kaming tanggapin sa public. Puno na daw sila. Malungkot na ni nanay. Sige po, pangako po. Hahanap ako ng paraan para matulungan kayo, nay. Sandali lang ako nagpaalam dahil baka mag-iyakan pa kami ni nanay. Bagsak ang mga balikat ko nang bumalik ako sa pagkakahiga. Kadadating ko lang kasi galing sa bayan dahil ipinadala ko na ang pera. Napalinga ako sa calling card ni Vladimir. Mukhang magagamit talaga kita. Napalabi ako. Hindi ko pa alam kung anong trabaho yung inaalok niya sa akin pero nagdadalawang isip ako. Pikit mata kong nilunok ang aking takot. Tinawagan ko ang numero na nandun. Ilang ring lang din ang nangyari bago may sumagot dun. Desidido ka na? Bungad niya. Para bang inaantay niya talaga ang tawag ko kahit wala pa akong sinasabi. Hindi ko pa alam. Depende sa trabaho na sinasabi mo. Nadinig ko ang matunog niyang pagtawa. Sigurista o sige, magkita tayo, ipapasundo kita dyan. Napakurap ako, hindi pa ako nakakasagot nang patayan niya na ako ng linya. Ilang oras din bago may tumapat na kotse sa aking bahay. Simpleng t-shirt at pantalon lang ang aking sinuot. Labas ko, pinagbuksan ako ng lalaki ng pinto ng kotse. Pinapunta po ako ni Sir Vlad para ihatid kayo sa bahay niya. Bahay? Tumango lamang siya sa akin. Nahihiya ako na upo sa loob ng kotse. Hindi pamilyar na lugar ang dinaanan namin hanggang sa marating namin ang bahay na hindi ko masabi kung bahay o palasyo. Napakaganda. Sa tagal kong nabubuhay sa mundo, ngayon lamang ako nakasaksi ng aktwal na ganitong klase ng bahay. Lahat ay puro sa TV ko lamang nakikita. Nang huminto kami sa unahan ng bahay, pinagbuksan ako muli ng lalaki. May mga kasambahay ako nakita at kung bibilangin, parang nasa 15 sila. Labas pa ang mga nasa loob. May ilang mga gwardya din na paikot-ikot sa bahay na ito. Sundan mo ko. Saad ng lalaki tsaka ito humakbang. Sumunod naman ako. Dami yan ang pangalan ko. Kamag-anak ni Sir Vlad. Aniya, habang diretso pa din sa paglalakad. Maganda ka't mukhang inosente. Kaya't hindi ko alam kung talaga bang magugustuhan mo yung trabaho na iaalok niya. Para akong kinain ng kaba. Napakaraming gamit sa loob ng bahay. Ang mga kasambahay ay nasa akin lahat ng paningin. Dito tayo. Lumiko kami kung saan naroon ang mataas na palapag ng hagdan na tiyak ay aakyatin namin. Matapos ng buwis buhay na pag-akyat, narating namin ang tuktok kung saan nandoon ang nag-iisang kwarto. 2 ang pinto na magkatabi at napakaganda ng kahoy na pinto nun. Kumatok ka. Nandyan si Sir sa loob at inaantay ka. Saad pa ng lalaki sa akin. Napangiwi ako. Bakit tayo nandito? Ba't niya ako inaantay? Anong gagawin niya sa akin? Kabadong saad ko. Hindi siya sumagot. Sa halip ay kumatok siya. Kasabay noon ng may baritonong tinig ang tumunog mula sa loob. Come in. Anang boses dahilan para muli na naman ako mapalunok. Hinatak ni Damian ang doorknob para pagbuksan ako. Nakatalikod sa mamahaling mesa ang nasisiguro kong si Vladimir habang nakaupo sa swivel chair. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Magandang araw. Nahihiyang saad ko. Nakasara na ang pinto kaya't kaming 2 na lamang ang nandito. Mas lalo kong kinain ng kaba nang marahang umikot ang upuan. Natigil ultimo ang aking paghinga. Kung kagabi gwapong-gwapo ko sa kanya, ngayon ay parang tumripli pa iyon. Napakagwapo niya sa maroon na t-shirt na suot niya. Simpleng short lang ang kapares nun
at ang panglalaking sandals na itim. Kung susumahin ko, para bang mas maputi pa ang binti niya kaysa sa akin. Lalong dumiin ang ngipin ko sa laman ng aking labi nang magtama ang aming mga mata kasabay ng matinding kabog ng aking dibdib. So tell me, are you ready? Are you willing to work with me as my... Nakangising ani Vladimir at sandaling napakunot ang noo ko dahil sa pambibiting niya sa kanyang sinasabi. Surrogate of my child? Literal na nanlaki ang mata ko at tila hindi makapaniwala. Hindi lang pala katawan ko ang nais niya. Ano? Gulat na wika ko. Dadalhin mo ang anak ko, ganun lang kadali. Kapalit kung gaano kalaking halaga ang nais mo. Matapang na saad ni Vladimir sa akin. Ganun kadali? Sarkastiko ako napatawa. Napailing ako at mga atras na ako nang hawakan niya ang aking pulsuhan. Kaya ko mag-hire kahit sino o kahit ilan pa ang gusto ko. Sadyang ikaw ang inalok ko dahil nadinig kong kailangan mo ng pera. May bakas na panunukso ang tinig ni Vladimir. Pwede ko bang pag-isipan muna? Nagdadalawang isip na saad ko. Titig na titig siya sa akin tsaka sarkastikong umiti. Ikaw ang bahala. Tumalima na ako't kaagad na naglakad. Nang pagtapa ko sa ikatlong hakbang, nagsalita siyang muli. Pero hindi ko kasalanan kung sa muling pagbalik mo, hindi na kita kailangan. Pananakot niya sa akin. Napakurap ako. May halong pagsisisit panghihinayang nang sumagi sa isip ko na baka wala na akong balikan. Napalunok ako tsaka lakas loob na humarap sa kanya. Sabihin mo lang yung halaga na kailangan mo't ibibigay ko. Matapos ng kontrata natin, malaya ka na, oras na naibigay mo na ang kailangan mo. Napakatuso ng pagkakaintindi ko sa bawat sinasabi niya. At sa galaw niyang ito, alam niyang kailangan ko ng pera. Ngunit kailangan kong kumagat sa pain dahil ito na ang kasagutan sa lahat ng aking problema. Paunahan mo ko ng 200,000. Lakas loob na saad ko. Umangat ang gilid ng labi niya. Siyang-siya siya sa aking sinabi. Hinatak niya ang drawer na nasa mesa niya. Kinuha niya iyong tseke at kaagad na isinulat ang halaga na sinabi ko. Mabilis niyang binaba ang tseke na may pirma. Ano pa? Tanong niyang muli sa akin. Wala na. Tsaka ko nasasabihin ng lahat na kailangan ko. Saad ko tsaka ko kinuha ang tseke. Akmang tatalikod ako nang muli na naman siyang magsalita. Dahil kinuha mo na yan, simula na din ang ating negosasyon. Pasasamahan kita kay Damian. Mamayang gabi ay kinakailangan mong bumalik sa akin. Mamayang gabi na kaagad? Hindi makapaniwalang saad ko. Tumaas ang kanyang kilay. What did you expected? Hindi biro ang 200 para sa iyo at alam mo yan. Nakagat ko naman ang laman sa loob ng aking labi. Oo na, sige, babalik ako. Kailangan ko kasing mapadalhan kaagad ng pera si nanay. Naglakad ako palabas. Inabutan ko pa din si Damian sa labas na iba ang aura. Lubong ang kilay at mukhang may mabigat na dinadala. Matagal ka, mukhang tinanggap mo. Desmayado ang kanyang boses. No offend pero may naging karelasyon ka na ba? Aniya nang maunang humakbang. Sa bangko tayo. Yun lang ang naging sagot ko. Iba talagang nagagawa ng pera. Nadinig ko ang matunog niyang pagngisi. You please shut up? Nasa bingit ng kamatayan ng magulang ko kaya wag kang mag-isip ng mababaw na dahilan. Sariwa ang katawan ko at kung tatanungin mo ko, hindi ko ginusto ang kalagayang ito. Matapang na saad ko, nilingon ako ni Damian. Whatever. Yun lang ang sinabi niya sa akin, tsaka muling naglakad. Agad din akong bumalik sa mansyon, hindi na ako kinausap ni Damian mula nang mayatid niya ako. Here, hinagis ni Vladimir ang isusuot ko ngayon sa kama. Kasalukuyan kaming nasa kwarto niya. Hinawakan ko ang malambot na tela nun at iniladlad sa katawan ang isusuot ko. Napalunok ako. Hindi ba dapat pag surrogate, dadaan sa doktor? Bakit literal na mag-iisa tayo? Curious na tanong ko. Sabihin mo, gusto mo bang masisaryan o normal delivery? Normal. Nahihiyang wika ko. Exactly, dahil normal, kailangan normal din ang lahat. Masungit na aniya. Robang isuot mo pagkatapos mong maligo. May doktor na mag-check sa'yo maya-maya. Aniya, bago tuluyang lumabas. Mabigat ang loob ko na tinanaw si Vladimir. Hindi ko alam kung tama ba ito. Kailangan kong isugal ang sarili kong buhay para masiguro kong ligtas si tatay. Bagsak ang balikat kong nagtungo sa CR. Malalim ako nag-isip. Inisip ko kung sakali bang nakatapos ako ng pag-aaral, ano kaya ang buhay ko?
Si Bianca na nooy taga-bukid lang din. Ngayon ay heto na siya sa Manila at sikat ng modelo. Samantalang ako'y heto, kailangan kong isakripisyo ang pagiging berhen ko para lamang kumita ng malaki. Alas 7 ng gabi nang tignan ako ng ubigayin na kinuha ni Vladimir. Nakakahiya dahil sinilip niya ang pribadong parte ng katawan ko at ito pa lang ang unang beses na nangyari ito sa aking buhay. Kahiga na ako sa kama habang nakatakip ng kumot ang ibabang bahagi ng katawan ko nang pumasok si Vladimir. Anong balita? Seryosong aniya sa ubi. Nailayo ko ang aking paningin dahil inunahan ako ng hiya. Fertile siya ngayon. Kung magagawa niyo ng maayos ngayong gabi, ay 70% ang chance na magbunga sa isang gabi lang. Nakangiting saad ng ubi. Best position. Pinamulahan ako ng pisngi nang sabihin niyo ni Vladimir. Tumingin pa siya sa akin. Mas maiging formal lang. Ikaw ang nasa ibabaw. Lagyan mo na lamang ng una ng balakang niya oras na mailabas mo na ang ipupunla mo sa kanya. Nakangiting saad pa din ng ubi. Iniisip kong paano sila nakakapag-usap ng ganyan nang walang mga mali siya. Okay, got it. You may go. Malamig na saad ni Vladimir sa doktor. Tumingin siya sa akin. Isang beses lang to. Panalangin mo na magbunga ka agad para hindi na maulit. Babalang aniya sa akin. Napasingap ako ng mariin. Pilit kong itinatanim sa aking isipan kung ano ang dapat kong isipin. Pikit mata kong isinuot isa-isa ang bikini na binigay niya kanina. Surrogate dapat, pero parang bed warmer ang labas ko base sa postura ko. Paglabas ko ng CR, nakaupo na siya sa kama. Mainit ang titig niya dahil sa suot ko. Are you ready? Makahulog ang aniya. Ang kabog ng puso ko, halos hindi ko na mapigil. Iniisip ko kung ano na ang susunod na mangyayari sa amin. Rahan ng bawat paghakbang ko, nakayapak ang mapuputi kong paa hanggang sa siguro'y nainip siya. Tumayo siya sa pagkakahiga at naglakad palapit sa akin. Hindi niya ako tinignan sa muka, basta niya akong itinulak sa kama. Malakas ang naging pagkakabaon ko sa kutsyon na yun. Ihinga-hinga ako hanggang sa umakyat si Vladimir. Hard or smooth? Tanong niya sa akin. Gusto kong itanong sa kanya kung tama bang itanong niya yun sa akin. Kasali ba ito sa pagiging surrogate ko? Pero bigla na lang ako nang hina nang lumapat ang labi niya sa leeg ko. Ang tinig ko ay parang naging napakatinis kasabay ng pagdaing. Naibaling ko ang aking ulo pa kanan. Mabilis akong nawalan ng kontrol. Vladimir POV. Pabulong kong lumabas ang kanyang tinig pero lalo ako nagkakaroon ng lakas na loob na gawin ng mga bagay-bagay dahil nagnanais ako na makadinig ng mas malakas. Ang totoo, inalok na ako ni Doktora Santos ng inject pero nireject ko. Hindi dahil gusto ko ng normal pregnancy but because of this woman, gusto ko siyang matikman and that's the truth. Pakiramdam ko'y napapaso ang balat ko sa tuwing lalapat ang labi ko sa kanya. Napakakinis ng balat niya. Sa gigil ko, napiga ko ang braso niya na nagpahalinghing naman sa kanya. Na mga sandaling yun, tuluyan na talaga akong kinain ng kamunduhan. Habol hininga na ako ng mga sandaling yun. Gustuhin ko man siyang sambahin, hindi ko magawa dahil parang uhaw ang katawan ko. Lalong uminit ang apoy sa pagitan namin habang nadidinig ko ang sakit na dinudulot ko sa kanya. Masakit na. Angil niya nang bahagya niyang itulak ang dibdib ko pero hindi ko siya pinakinggan. Pinigil ko pa nga ang kamay niya habang patuloy na gumagalaw. Damang-dama ko ang init ng kanyang katawan. Kusa akong humiwalay nang matapos ang paninigas ng laman ng aking katawan. Hingal na hingal ako, ganon din si Rosalinda. Sunod-sunod ang kanyang paghinga pero nakapikit ang kanyang mga mata. Tumayo ako kahit natitempa kong angkinin siyang muli. Kumuha ko ng unan at inalalay ng balakang niya pataas para mabilis na dumaloy ang isinaling kong punla sa kanya. Pero sa isip ko, nananalangin ako na sana. Huwag pa siyang magbuntis dahil gusto ko pa. Gustong gusto ko pa. Sleep tight. Yun ang tanging nasabi ko nang hindi siya gumalaw. Ipinatong ko sa kanyang katawan ng kumot tsaka ako pumunta sa shower room para maglinis ng aking katawan. Pahigpit ng pahigpit ang yakap ng mga bisig sa aking katawan ang nararamdaman ko. Malamig ang aircon pero dahil sa yakap niya, nababawasan ng lamig. Marahan kong idinilat ang aking mga mata. Maamong mukha ni Rosalinda ang bumungad sa akin. Napakaganda niya. Napalunok ako habang titig na titig sa kanya muka.
Natitempa kong mahalikan siya pero napatigil ako nang magtama ang aming mga mata. Good morning. Nangangapang saad ko kasabay ng pagkautal. Hindi ko kasi alam kung tama bang sabihin ang bagay na yun. Ramdam ko ang kamay niya na dahan-dahang humihiwalay sa akin. How are you feel? Saad ko rito. Tinignan niya lang ako matapos ay tumayo siya. Kita ko ang pagniwi niya. Siguro'y dahil sa sakit na dulot ko. Mabilis ako napabalikwas para alalayan siya patayo. Masama ang pakiramdam ko. Para akong lalagnatin. Matamlay na aniya. Napangisi ako ng palihim. Hindi dahil sa nararamdaman niya, kundi alam kong ako ang dahilan kung bakit siya ganito. Huwag kang gumalaw. Padadalhan kita ng pagkain dito. Saad ko tsaka ako tumayo. Tumigil ako sandali sa paglalakad, tsaka ako nilingon si Rosalinda. Nakatitig siya sa likod ko habang pulang-pula ang pisngi niya. Nahiya ako sa sarili ko nang maalala na nakaboxer nga lang pala ako. Nahihiya akong nagmadaling pumunta sa closet para kumuha ng aking may susuot. Paglabas ko, nakahiga na siya sa kama. Bumaba ako para padalhan siya ng almusal. Nang bumalik ako sa sala, nandoon si Damien. Why are you here? Wala naman sir. Binisita lang kita dahil baka may iutos ka. Sungit na aniya. Umirap ako, tsaka ako naupo kaharap niya. Nagbabalak ako magbakasyon sa Tugigaraw. Nakaka-relax yun, hindi ba? Nakangiting saad ko. Ikaw ang bahala. Ipapabook pa ba kita ng ticket o private plane ang ihahanda ko? Hindi mo man lang ba dadalawin ng daddy mo? He wants to see you. Napataas ang aking kilay. Tulad ko ay may sama din siya ng loob kay daddy. Anak siya sa labas ni daddy at hindi niya yun gusto. Mas nanaisin niya pa nga daw na matawag na ulila o puluni kesa lumaking bastardo. Hindi din kapatid ang turingan namin pero napalapit na kami sa isa't isa. Parang magkaibigan, empleyado at amo. Ayaw niyang maging malapit kami dahil para sa kanya hindi kami magkaano-ano. Bakit hindi ka sumama? Gusto ka din naman niyang makita. Huwag mo kong lokohin sir. Aniya tsaka tumayo. Tawagan mo na lang po ako kung sakaling magbago ang plano mo. Akmang hakbang na siya nang mapatingin siya sa hagdan kung saan naroon ang bagong ligo na si Rosalinda. Umirap siya, tsaka nakapamulusang naglakad palabas. Hinayaan ko na lamang si Damien dahil mas inalala ko si Rosa. Nilapitan ko siya. Sabi ko hintayin mo ko, diba? Pasensya ka na, naiinip na kasi ako sa loob. Nakaistorbo ba ako? Hindi, ayos lang. Let's go. Iginiya ko siya papunta sa kusina. Sabay na tayong kumain. Halata ang pagkailang niya habang sumusubo ng pagkain. Aalis ako pansamantala, gusto kong mag-relax. Gusto mo bang sumama? Tanong ko rito. Nahihiya siyang nagangat ng ulo at saka umiling. Hindi ako sanay sa paggagala. Mas okay na sa akin kung dito na lang ako sa bahay. Tipid lamang akong umiti. Okay, Damien, take a good care for you. 2 days lang naman ako mawawala. Huwag kang mahiya sa kanya kung sakali. Ad ko habang hawak ang tinidor at kutsara sa aking kamay. Nginitian niya lang ako tsaka tumango. Rosalinda POV. Ito ang unang araw na wala si Vladimir. Miss Rosa, ipagtimpla ko po kayo ng kape. Nakangiting ani Mara. Sa lahat ng kasambahay, siya lamang ang aking kasundo. O sige, salamat. Nakangiting saad ko rito. Naglakad ako sa malawak na lupa sa unahan ng bahay ni Vladimir. Mainit na pero malilim dahil sa mga punong nakahilera sa hallway. Tss, pinangatawanan mo talaga, no? Mapang-insulto na saad sa akin ni Damien. Bakit ba big deal sa'yo ang lahat ng to? Sarili ko to at hamak na utusan ka lamang ni Vladimir. Nanggagalaiting saad ko. Napatawa siya ng matunog matapos ay muling naging seryoso ang kanya muka. O nga naman, hamak na utusan ako na makilala mo ko dahil Damien ang pangalan ko at hindi talaga sa totoong ako. Hindi ko mahulaan kung anong nais niyang pakahulugan. Hindi ba salin? Sarkastikong aniya, tsaka ngumisi. Ang puso ko, sunod-sunod na tumibok. Iisang tao lamang ang tumatawag sa akin ng salin. Walang iba kundi si Enzo, ang aking kababata. Ang kaisa-isang lalaki na iniintay ko. Kaya nanatili akong single dahil umaasa akong babalik siya para magpaliwanag sa akin sa biglaang pagkawala niya noon. Ngayon, kilala mo na ako. Nagiba ang kanyang reaksyon. Ang matapang niyang mukha kanina, biglang napalitan ng sakit at pait. Paano pa ako babalik kung ikaw na mismo ang umalis? This can't be happening. Hindi naman totoo to, diba? Nagsusumamong saad ko pero masakit siyang umiti. Ito na ang katotohanan, Salin.
You forgot about me because of money. Pinagpalit mo ko sa pera. Basag ang tinig na aniya. Enzo, kailangan ni Itay ng pera para sa operasyon. Hindi ko kayang mawala si Itay. Mangyak-yak na saad ko pero inalis niya ang emosyon niya nang namataang palapit si Mara. Inilayo ko ang paningin ko para hindi niya makita ang pagtulo ng aking luha. Heto na po ang coffee. Pakilapag mo na lang dyan. Seryosong ani Damien. Yumuko si Mara tsaka mabilis din na umalis. Anong nangyari? Bakit hindi ka sa akin nagpakilala kaagad? Dahil wala akong karapatan. Palagi nakabantay si Vladimir sa'yo. Wala akong solong pagkakataon na makausap ka. Yung sinasabi kong umabando na sa akin, bumalik siya at kinupkup ako pero hindi dahil anak niya ako, kundi para maging alalay ng totoong anak niya. Balungkot na aniya. Nalaki ang aking mata. Magkapatid kayo ni Vladimir? Hindi makapaniwalang saad ko. Ayos lang. Masaya na ako dahil alam kong magiging maganda ang kalagayan mo. Aniya, tsaka akmang tatalikuran ako pero kaagad kong hinila ang pulsuhan niya pabalik. How about us? Nawawala ng pag-asang saad ko. Ang mata ko nagsimula ng manubig. Seriously? Sa akin mo itatanong yan? Pinigil kita hindi ba? Umiling ako at desperadang nag-isip ng paraan. Tumakas tayo. Itahanan mo ko. Maging tayo, Enzo. Nauutal na saad ko pero masama niya lang akong tinignan. Nasa matino ka pa bang pag-iisip? Gusto ka ni Vladimir at hindi ko isasaalang-alang ang damdamin ko para saktan siya. Katawan ko lang ang gusto niya. Please, Enzo. Please. Akmang luluhod na ako nang hawakan niyang magkabila kong braso. Gawin mong napagkasunduan niyo. Tsaka mo na alalahanin ang lahat kapag wala ka ng problema. Nakangiting ani Enzo pero nasa loko ang aking bibig nang bigla siyang mapabulagta sa sahig dahil sa malakas na suntok ni Vladimir. Vladimir! Awat ko rito. Pinigil ko ang braso niya para hindi niya na masugod si Enzo. Masama akong tinitigan ni Vladimir. Padarag niyang hinawakan ng pulsuhan ko tsaka niya ako kinaladkad papasok. Hirap na hirap akong humakbang para makasabay sa paghatak niya sa akin. Lahat ng kasambahay ay nakatingin sa akin. Padarag niya akong hinagi sa kama. Wala akong pakailam kahit buntis ka pa o ano. Bakas ang kanyang galit. Kakatalikod ko lang. Seriously? Talagang gagawin mo sa akin yun? Bakit? Kailan pa? Kailan pa kayo nagkakilala ni Damien? Sigaw niya sa akin para bang sobrang sakit ng nadinig niya. Maiintindihan ko kung may relasyon kami. Pero bayad niya lang ako at walang halong feelings ang usapan namin. Kaya't bakit siya nagkakaganito? Nauna ko siyang makilala kaysa sayo. Siya si Enzo at hindi si Damien. Siya ang lalaking dapat ay pag-aalayan ko ng sarili ko, Vladimir. Giit kong kasabay ng paglaglag ng aking luha. Nakita ko ang pagbasa ng mata niya. Kasabay ng malakas siyang humiyaw at malakas na sinuntok ang pinto. Nasaloko ang aking bibig nang maiwan ng dugo doon. Gusto mo sa kanya ha? Gusto mo? Nagsisisi ka dahil pinatulan mo yung pera na alok ko? Nanggagalaiting aniya pa. Bakas talaga ang galit sa kanyang mata. Gawan, umalis ka kung gusto mo. Ani Vladimir sa akin tsaka tumalikod at naglakad palabas. Nakaramdam ako ng guilt. Alam ko naman na mali ako eh. Masyado kong pinangunahan ng emosyon. Hindi ko naman kasi alam na nandun siya. Nang mga sumunod na araw, naging madalang nang umuwi si Vladimir. Kahit si Enzo, hindi ko na din makita. Wala naman akong dapat ikatampo dahil wala naman kaming relasyon. Sadyang naninibago lang ako kay Vladimir. Kasalukuyan ako nakatayo sa veranda ng kwarto nang makaramdam ako ng nangangasim ang aking sikmura. Tumungo ako sa sala para humigop ng mainit na tea. Inabutan kong paluto na ang paella na niluluto ni Aling Tasing kaya't naisipan kong dalawin si Vladimir sa kanyang company. Manang, ipagbalot mo naman ako niyan. Dadalhan ko lang si Vladimir. O sige, walang problema. Nakangiti niya namang tugon. Nakangiti kong pinanood si Manang hanggang sa siya ay matapos. Ipahatid na kaya kita kay Carding? Saad ni Manang patungkol sa kanyang asawa. Naku, hindi na po. Mas okay na po akong mag-commute. Makakaabala pa ako sa asawa niyo. Nahihiyang saad ko. O siya, sige, mag-ingat ka nga lang at medyo mainit din ang panahon. Baka mapagalitan pa kami ni Sir Vlad kung may mangyayari sa iyong masama. Napalabi ako.
Hindi po yan, anak lang naman po yung habol noon sa akin. Hindi pa ako buntis, kaya wala pa iyong pakailam sa akin. Saad ko, pero malakas lang na tumawa ang matanda. Ikaw talaga, kung ano-anong iniisip mo. Tsaka hindi mo alam na narito siya kagabi. Tumatawang saad ng matanda na nagpasinghap sa akin. Po? Nauutal na saad ko. Tumawa na naman siya ng malakas. Palagi kanyang dinadalaw kapag tulog ka, iha. Kahit hindi lang anak ang habol niya sa'yo. Tsak, iniibig ka na din niya. Masayang saad ng matanda. Bagaman ganoon ang sinabi sa akin ni Manang, hindi pa din ako nagpatinag. Itinanim ko sa isip kong nagtatampo pa din si Vladimir hanggang ngayon. Nag-commute ako tulad ng sabi ko kay Manang, pero sana nga pala, nagpahatid na lang ako. Napakasakit sa balat ng sinag ng araw. Otomatikong namula ang pisngi ko sa init, kasabay ng ilang pagbubutil ng pawis sa aking muka. Hello ma'am, may appointment po ba kayo? Ito ang bungad sa akin ng babae sa bungad ng building. Kay Mr. Hermosa po sana, dadalhan ko po siya ng lunch. Base sa reaksyon niya, hindi niya talaga ako kilala. Ma'am, may babae din po kasing umakyat at gustong alukin ng lunch si Mr. Hermoso. Anang babae. May kumurot sa aking puso. Sino daw siya? Nauutal na saad ko. Hindi po nagpakilala pero sabi po, kaibigan niya daw po. Anang babae. Kahit paano, gumaan ang aking pakiramdam. Nakahinga ako ng maluwag. Damien, nanotice niyo ba kung nasan siya? Naku, mag-iisang buwan na po siyang wala dito. Hindi po namin alam pero sa pagkakaalam ko, bumalik na po siya sa Italy. Hindi na natapos ng babae ang dapat na sasabihin niya nang kurutin siya ng isa pang babae sa kanyang tagiliran. Di ba kabilin-bilinan sa atin sa orientation na wag basta magbigay ng impormasyon sa kung kanino, lalo na kung tungkol sa mga heads natin? Angil sa kanya ng babae. Ngumuwi naman iyong babae na aking kausap. Ganun ba? Pasensya na't naitanong ko pa, pero wag kang mag-alala. Kasama ako ni Vladimir sa bahay niya. O sige, saan ba yung floor ni Vladimir? Baka magkita kami nung kaibigan niya. Nakangiting saad ko. Bagaman nag-aalangan, sinabi pa din ng babae sa akin ng palapag kung saan naroon ang office ni Vladimir. Nagmamadali akong sumakay sa elevator. Mabilis ko rin namang nahanap ang opisina ni Vladimir. Pinihit ko ang doorknob hanggang sa maabutan ko ang kaibigan na sinasabi ng mga babae na yun na kaibigan ko din. Mortal kong kaibigan, si Bianca. Lait ako kaagad ng kanyang paningin nang magtama ang mata namin. Mula sa kinauupuan ng sofa ay tumayo siya. Nakataas ang kilay niya habang maarting humahakbang palapit sa akin. Well. Iiling-iling na aniya. Nandito ko para kay Vladimir. Kaagad na saad ko para hindi niya ako laitin pa o sabihan ng masakit na salita. Pati pangangatulong pinasok mo na. Ano bang kailangan mo sa kanya? Maarting aniya na naman. Hahatidan ko siya ng lunch. Lumapit siya sa akin at hinablot sa kamay ko ang paper bag na aking hawak. Okay, ako nang bahala dito. Pwede ka nang umalis. Aniya, tsaka ako tinalikuran. Ipinatong niya sa mesa ang paper bag. Nang muli niya ako malingunan, ay na naman ang matapang niyang aura. Ano pang ginagawa mo dito, Nani? Mapang-insultong aniya. Hindi lang basta ako katulong ni Vladimir, kaya't hindi mo ko basta pwedeng paalisin. Talaga? Kung hindi ka makuha sa pakiusapan, ay di kukuhanin kita sa harasan. Aniya tsaka hinawakan ng braso ko pero nagpumiglas ako. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Nagpupumiglas na saad ko. Pilit kong kinukuha ang kamay ko pero sadyang malakas siya. Sa pilitan niya akong hinila palabas. Gustong pagbukas na ng pinto ng opisina ay naroon si Vladimir. Bakas ang gulat nang ako ay makita. Matapos ay bumaba ang kanya mata sa braso ko na hawak ni Bianca. What's going on? Sa lubong ang kilay na aniya. Sabing bitiwan mo ko eh. Hindi ko pinansin si Vladimir pero lalo lang humigpit ang pagkakahawak niya sa aking braso. Eto kasing yaya mo, masyadong pabida. Sinabi ko na nga ako nang bahalang magabot ng lunch mo dahil lalabas din naman tayo. Aba, gusto siya pa. Mukhang bala ka pang pirahan. Sarikastikong aniya habang nakangisi. Sige lang, tignan natin kung sino ang tunay na pabida. Naiinis na nasabi ko sa aking isip. Akmang kakalad ka rin ako ni Bianca nang muling magsalita si Vladimir. Let her go. Maotoridad na ani Vladimir. Nadinig ko ang matunog na pagsinghap ni Bianca.
Ano? Napapahiyang Aniya, tsaka marahang binitiwan ng aking braso. Wala ako sa mood na lumabas. Hindi din naman ako sasama sa'yo. Total, may lunch na ako. You can eat alone. Dire-diretsong ani Vladimir. Bagaman ganun ang sinabi niya, may kirot pa din na naiwan sa puso ko dahil mukhang matagal na silang nakikita ni Bianca. Nanikip ang aking puso. Ganito din kaya ang naramdaman niya mula nang makita niya kami ni Damien, nang malaman niyang magkababata kami. Ilang buwan din kaming hindi nagkita, pero hindi ko naisip na namimiss ko siya. Ang pagsili ko paminsan-minsan sa malaking portrait niya sa kwarto, ang siyang mas lalong nagpamiss sa akin, kaya nga sumadya na ako ngayon dito. Vladimir, sabi mo magla-lunch tayo, hindi ba? Napapahiyang saad ni Bianca. Bumaling siya sa akin, tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Talagang wala akong ibubuga sa postura. Ang simpleng t-shirt at pantalon ko kumpara sa mamahalin niyang dress na mukhang nagmula pa sa ibang bansa. And forget about it. Isipin mo na lang na may mas mahalaga pa akong gagawin kaysa sa lunch. Simpleng sagot ni Vladimir habang hindi inaalis ang paningin sa akin. Mas mahalaga pa ba sa akin ang katulong na... Oo, kaagad na sagot ni Vladimir. She's more than important for all the girls I know. Napasinghap si Bianca. Tinignan niya ako, tsaka matalim na umirap. Malakas ang tunog ng bawat paghakbang niya palabas. Bumaling sa akin si Vladimir. Ano naman ang sadya mo dito? Seryosong Aniya, tsaka naglakad pa upo sa kanyang swivel chair. May relasyon ba kayo ni Bianca? Nahihiyang sambit ko. Tumaas ang kilay niya, tsaka ako tinignan. Kahit ako, hindi ko din alam kung saan galing ang tanong kong yun. Obligado ba akong sumagot? Bakas ang pangingimbulo sa kanyang tono. Wala kaming relasyon. Sana nasagot ko ang tanong mo. Ani at bumaling ang tingin niya sa paper bag na dala ko kanina. Salamat sa pag-abala. Pwede ka nang umuwi. Malamig na Aniya sa akin. Vlad, galit ka pa din ba sa akin? Hindi na. Malamig na Aniya. Pero bakit ganyan mo kung kausapin? Tumingin siya sa akin. Bakit? Aniya tsaka tumayo. Ano ba dapat? Sad pa niya, tsaka humakbang palapit sa akin. Ang kaba ko ay ayan na naman. Yung dati, hindi ba pwede yung dati? Nauutal na saad ko. Hindi, dahil alam kong hindi naman ako yung nandyan. Kung hindi ka mabubuntis sa loob ng buwan na ito, ititigil na natin ang lahat. Kukuha ko ng mas maigi kaysa sayo. Dire-diretso nga niya. Paano ko mabubuntis kung hindi mo naman ako... Nanlaki ang mata ko nang malambot na labi niya ang tumakip sa bibig ko para hindi na ako makapagsalita pa. Kusang pumikit ang aking mga mata. Mabilis ako natangay ng halik niya. Ang tuhod ko ay naging marupok kaya't kinailangan kong ikawit sa batok niya ang aking mga braso. Ang bisig niya pumulupot sa aking bewang. Mas humigpit ang yakap niya at halos kargahin niya ako. Parang humihiwalay ang kaluluwa ko ng mga sandaling yun. Papapasukin mo ba ako? Aniya, habang titig na titig sa aking mga mata. Ha? Ngayon na ba? Maging ang pisngi ko, ramdam ko ang pamumula, lalo na nang siya ay ngumisi. Hindi na ako makakapaghintay. Makahulog ang Aniya. Na-miss mo man lang ba ako? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung para ba sa pera ang lahat ng ito ano. Kinikilig ako sa mga salita at aksyon na sinasabit ginagawa ni Vlad. Baka sadyang magaling siyang magpahulog. Iginiya niya ang katawan ko pahiga sa mesa niya. Akmang dadaluhan niya ako nang mapabangon ako kaagad. Ang ending tuloy, nagkauntugan ng aming mga noo. Napaatras si Vlad samantalang ako, nasaluko naman ang aking noo. Bagaman masakit, hindi ko yun inalintana dahil talagang bumabaliktad ang aking sikmura. Nagmamadali akong sumuka. Napakaasim pero wala namang lumabas sa aking bibig. Hinang-hina ako't para bang mawawalan ng malay. Nang wala akong maisuka, bumalik na ako sa pinto para pagbuksan si Vlad na kanina pa katok ng katok. Nanlalambot ako pero pinilit kong pagbuksan si Vlad hanggang sa maramdaman ko ang pagbagsak ko sa kanyang bisig. Madilim ang aking paningin. Sunod-sunod ang pagtawag niya sa aking pangalan. Pero kahit gustuhin kong idilat ang mata ko, hindi ko na magawa. Nang magmulat ako ng mata, alalang mukha ni Vladimir ang bumungad sa akin. God, I'm so worried about you. Aniya, tsaka idinikit ang noo niya sa akin. Hindi na ako nagtanong pa dahil obvious naman na nasa hospital ako. Anong nangyari sa akin? Bakit ako nandito?
Ngumiti siya sa akin tsaka hinaplos ang aking pisngi. You're finally pregnant. Bakasang matinding saya sa mukha niya. Why? Hindi ka masaya? Tanong niya nang makita niya ang malungkot na reaksyon ko. Hindi dahil hindi ako masaya. Masaya ako pero dahil buntis na ako. 9 na buwan na lang ako mananatili sa tabi mo. Malungkot na tugon ko. Oh, hindi ba't pabor iyon sa'yo? Pwede na kayo ni Damian after nito. Pakiramdam ko, hindi ako natuwa sa sinabi niya. Vlad, please, kalimutan mo na yun. Tinignan niya ako tsaka siya ngumiti. Sige, kung yun ang gusto mo, kakalimutan ko. Aniya pa, tsaka pinisil ang aking pisngi. Nang araw ding yun, nakalabas ako ng ospital. Inalis mo si Damian sa trabaho? Usisa ako rito. Sandali niya ako nilingon pero bumalik din ang mata niya sa daan. Hindi ako ganun kasama. Alam mo naman na magkapatid kami sa ama. Mabait si Damian at alam kong hindi niya unahin ang feelings niya kung alam niyang masasaktan ako. Masasaktan? Paglilinaw ko rito. Nasabi ko na kaya hindi ko na uulitin. Umalis siya in his own decision. Wala akong kinalaman doon. Kaya nga sabi ko tatapusin ko na ang napagkasunduan natin. Kaya lang mukhang pati ang panahon nais kang biruin. Tatawa-tawang aniya. Desidido kong tapusin, Vlad. Paalisin mo ba ako kung may papanganak ko ang anak mo? Depende. Maikling aniya para tuloy ako nagduda sa sagot niya. Kamusta pala ang papa mo? Okay na ba siya? Oo, nakauwi na sa bahay at dahil yun sa tulong mo. Sad ko pero umiling siya. Wala akong itinulong dyan. Lahat ng pera na nahahawakan mo, pinagpaguran mo. Hindi pa nagtatagal ang katahimikan nang magring ang kanyang cellphone. Kaagad na nagsalubong ang kanyang kilay. Are you kidding me? Sarkastikong aniya sa linya. Stop joking at me, Dad, dahil hindi ako natutuwa. Huwag niyong digtahan ang buhay ko. Oo, pupunta ako dyan, don't worry. Aniya pa, tsaka pinatay ang linya. Kinana niya ang kotse. Iba ang daang tinahak namin imbis na pabalik. Saan tayo pupunta? Saad ko habang palinga-linga sa daan. Uuwi tayo sa bahay ni Daddy. Ha? Bigla ako na utal. Bakit? Anong meron? Usisa ko habang kinakabahan. Huwag kang ma-pressure. Kabilin-bili na ng ubi na huwag kang magpaka-stress. Kaya please, hayaan mong ako ang pumasan sa problemang ito. Wika ni Vladimir. Kahit paano'y nawala ang kaba ko kumpara sa bahay ni Vladimir. Triple ang laki ng bahay na pinuntahan namin. Parang palasyo. Walang paglagyan ng aking paghanga. Nariyan na po pala kayo. Anang babae na medyo maedad na. Ngumiti pa nga ito sa akin kaya ngumiti rin ako pabalik. Nanita po ang pangalan ko. Pakilala niya sa akin. Rosalinda naman ang pangalan ko. Napatawa iyong maedad na babae. Kaya ka naman pala nagustuhan ng uniko iho ng mga hermoso. Pangalan mo pala ang paborito na niya. Masayang saad ng babae. Tingin mo ba natutuwa ko ni Nita? Masungit na ni Vladimir. O siya, tayo na po't kanina pa din nag-aantay si na Sir Damian at si Ma'am Bianca. Ani ni Nita, kaya sumunod na din kami ni Vladimir. Puno na mga mamahaling gamit ng malaking bahay na ito, karamihan pa nga'y mga antik. Pagkarating namin sa malawak na sala, nandun nga si Bianca at si Damian. Napalinga pa ako sa isang tao na kamukhang kamukha ni Vladimir. Have a seat, son. Anang daddy niya. Hindi ako pinaunlakan pero hinawakan ni Vlad ang braso ko para alalayan pa upo sa tabi niya. Ang mukha ni Bianca ay hindi maipinta. So siya ang babaeng sinasabi mo, tama? Anang Ginoo patungkol sa akin. Kay Bianca siya nakatingin. Mukhang isinumbong nito ang nangyari sa opisina kanina. Wait, before anything else, gusto ko malaman kung para saan ang lahat ng to. Bakit nandito si Damian at si Bianca? Nagugulumihin ang ani Vladimir. Damian is your brother, while Bianca is your girlfriend. Wala naman sigurong masama dun, hindi ba? Anang daddy niya. Kusang nanikip ang aking puso. Sana pala hindi na lang ako sumama kay Vladimir. Nasaktan lang ako. So what's your point? Ang tinatanong ko dito ay kung anong meron at pinatawag niyo pa ako. Depensa ni Vladimir. Sino ang babaeng nasa tabi mo? Nakalabing ani Bianca nang hindi na siya nakatiis. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko na ulitin. Mas mahalaga sa inyong lahat ang babae na to. Kung tatanungin mo ko kung kahit sa'yo, oo ang sagot ko. Tulad kanina, napasinghap si Bianca. Dinano ko sa buhay mo. Parang maiiyak ng aniya kay Vladimir. Ikaw ang humiling sa akin na maging girlfriend kita.
Hindi mo naman sinabi na kailangan pala na may feelings. Dahil kung oo, hindi ako papayag. Kung wala na kayong sasabihin, aalis na ako. Ani Vladimir at saka tumayo. Love me. Giit niya na parang maiiyak. Marry me, mahal kita Vladimir. Ani Bianca, tsaka desperadang lumuhod kay Vladimir. Hindi niya ako inalintana. Palagi na lang akong talo sa babaeng yan. Huwag namang pati sa'yo, please. Ani na naman, namasa ang ilalim ng kanyang mata, kaya't minabuti ko nang tumayo. Please, excuse me. Saad ko tsaka ako humakbang palabas. Hindi ko nadinig na tinawag ako ni Vladimir, kaya nagtuloy-tuloy ako. Palabas na nga ako sa mansyon nang may bisig na humawak sa aking pulsuhan. Wait, nang lingunin ko kung sino yun ay si Damien. Pinasundan ka sa akin ni Vladimir, kaya wala kang dapat na ikabahala. Binawi ko ang kamay ko na hawak niya. Bumalik ka na doon, kaya ko ang sarili ko. Matunog siyang umiti. Bakit? Sino ba nagsabing ihahatid kita? I forgot all what we have in the past few years. Huwag kang mag-alala dahil hindi na ikaw ang laman nito. Tinuro niya ang puso niya. Pinipigil kita noon dahil ayoko maging miserable ang buhay mo. Hindi dahil gusto kita. Baka nasisilaw ka lang sa pera, ganun. Paliwanag ni Damien. Pero sa lagay, mukhang nahuhulog na kayo sa isa't isa. Magandang balita yan. Wala na kasing planong mag-asawa si Vladimir. Kung sakali na magbago yung isip niya tungkol sa'yo, magiging mas maganda. Sa ngayon, hintayin mo na lang muna dito si Vladimir. Lalabas yun. Huwag kang umiyak ha. Tatawa-tawang paalala niya pa na ikinairap ko naman. Sa totoo lang, wala ako naiintindihan sa nangyayari sa buhay ko. Hindi ko alam kung bakit at paano, pero talagang may pagtatangi na ako kay Vladimir. Nahulog na ako sa kanya nang hindi ko namamalayan. Naging tahimik si Vladimir hanggang sa makauwi kami sa bahay. Hindi ko na din siya tinanong kung anong nangyari dahil wala naman akong karapatan. Malaki pala yung inggit sa'yo ni Bianca. Aniya, nang lumabas siya mula sa shower room. Nakapantulog na ako dahil pasado 10:00 na ng gabi. Oo, mula pa lang nun. Saad ko rito, kinuwento ko sa kanyang lahat ng tungkol sa akin kung paano ko tinapakan ni Bianca nun. Kaya naman pala interesado siya sa akin. Umiiling na ni Vladimir. Gusto niya ako hindi dahil sa gusto niya ako. Gusto niya ako para matalo ka niya at the same time may pera pa siya. Gusto kanyang perahan? Hindi makapaniwalang saad ko. Then anong sabi mo? Sabi ko ikaw ang gusto kong pakasalan. Kusang nalaglag ang pangako. Kung hindi ako titigilan ni Daddy ay mas mapapadali kang matali sa akin. Confidence na aniya. Teka, anong kasal? No, hindi pwede. Mapapatay ako ni tatay. Then let's go to them. Nakalabing ani Vladimir. Ano ka ba? Huwag ka nga magdesisyon ng ganyan. Angil ko pero ibinagsak niya ang katawan niya sa kama at hindi nakinig sa akin. Wala sa usapan natin na magkaroon ng ganito. Huwag nating itali ang mga sarili natin sa bagay na hindi natin kayang panindigan. Saad ko rito. Anong hindi kayang panindigan? Aniya nang itaas niya ang ulo niya para magsalubong ang mga mata. Niyakap niya sa akin ang braso niya. Napangiwi pa nga ako nang ilapat niya ang mukha niya sa tiyan ko. Buntis ka na. Ano pa bang dapat na gawin? Pero kontrata to, may bayad. Hindi tayo naging ganito dahil gusto natin. Napunta tayo sa sitwasyon na to dahil kailangan lang natin. Nagpapaintinding saad ko. Exactly. Mas lalo mong nakuha yung punto ko. Nandito tayo sa punto na to, hindi dahil ginusto natin, but because we need ourselves. Matapos nun, pumikit na siya. Maya-maya lang ay nakatulog na. Buong akala ko talaga nagbibiro lamang siya. Pero nang sumapit ang kinabukasan, ay mas nagulantang ako. May plane ticket na kami. Vlad, ano ba? Mapapagalitan ako ni tatay. Oras na malaman niyang buntis ako. Hindi tayo pwedeng pumunta sa amin. Mamili ka. Pupunta tayo o sila ang pupunta? Lalo ako napakurap. Sasakay ka o isasakay kita? Nakangising saad niya na naman kaya't wala na ako nagawa pa. Sumakay kami kay Mang Carding papunta sa airport. Ngising-ngisi pa nga si Vlad habang hawak ang kamay ko. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas daw makikilala niya ang mga magulang ko. Ano naman ba kasi ang mapapala mo kung makikilala mo sila? Bakit kailangan mo pa ba naman yun? Nakalabing saad ko. Hindi kasi ako naniniwala na gusto niya talaga ako. Hindi ko din naman siguro kasalanan kung magkagusto ko sa'yo. Bulong niya sa aking tenga. Hindi ako makapagsalita. Nang lingunin ko si Vlad, titig na titig siya sa akin. Mahal na kita.
Okay na ba ang dahilan na yun? Nakataas ang kilay na Aniya habang nakangisi. Tinatansya niya kung kinikilig ba ako pero hindi ko pinahalata ang totoong saloobin ko. Madaling araw na nang makarating kami sa probinsya. May kotse na sumundo sa amin. Hindi ko na dapat ikataka yun dahil mahirap basahin si Vlad. Wala ka ng feelings kay Damien? Maya-maya Aniya habang nakatingin sa akin. Nasa backseat kami. Gusto ko masiguro bago ko kausapin ang mga magulang mo. Nasabi sa akin ni Manang Tasing na wala sa plano mo nga mag-asawa dahil sa first love mo na nanakit sa'yo. Anong meron at nabago yun? Lakas loob kong tugon. Hindi ko alam na tanong din pala ang sagot sa tanong. Pero let me answer you. Talagang anak lang ang nais ko. Tulad ng nalaman mo, wala nga sa plano ko ito. Bago pa kita makita sa resto bar na yun, nang makita kita, biglang nagbago yung hangarin ko. Ang sarado kong puso, binuksan mo. Lihim na napatingin sa amin ng driver ng kotse na sakay namin. Ako ang nahihiya sa mga sinasabi niya. Ibig sabihin, una pa lang, wala ka ng planong gawin akong surrogate mother ng anak mo? Talagang plano mo nang mapangasawa ko? Hindi makapaniwalang saad ko. Ngumiti na naman siya at tumango. Grabe, iiling-iling na saad ko. Hindi mo ba naisip na maaring hindi kita magustuhan? Saad ko rito. Ngumiti siya na makahulugan. Masyado kang vocal. Sa mga patutsada mong binibitiwan, madali kong matukoy ang tunay na damdamin mo. Alam kong hindi pa ganun kalalim ang damdamin mo para sa akin. Pero kahit 20%, alam kong meron na. Pero kung sakaling mahinto naman dun, willing naman akong pagtrabahuhan ng 80%. Handa akong pahulugin ka, Rosalinda. Minsan lang ako magkaroon ng tipo sa mundo kung suswertihin na ikaw pa. Napangiwi ako. Parang utang na loob ko pang ako yung nagustuhan niya. Teka, pero sabi ng daddy mo, GF mo si Bianca, hindi ba? Paano naman siya kung ako ang gusto mo? Hay, napaka-demanding mo talaga. Sigurista pa. Ayaw mong matali na may gumugulo sa isipan mo, no? Yung girlfriend thing na sinasabi ni Bianca nung nakaraan ay isa lamang usapan. Di ko siya niligawan. Tulad mo, hindi din ako basta-basta nagpapatali dahil ikaw lang ang nakikita ko sa future na kasama ko. Sa matagal naming pag-uusap, naliwanagan ako. Huminto kami sa isang magandang bahay. May teres na pangmayaman, hindi naman kalakihan pero sapat na para masabing may kaya ang nakatira dun. Nasaan naman tayo? Tanong ko rito. Pansin kong medyo naging irritable ako mula nang malaman kong buntis ako. Madali ako mainis. Nasa bahay nyo. Napalingon ako sa kanya pero hindi niya ako pinansin. Bumaba siya sa kotse at umikot matapos ay ako'y pinagbuksan. Wait, anong bahay namin? Naiilang na saad ko. I told you, ikaw na ang nakikita kong kasama sa future. Kaya naman kailangan kong suyuin ang mga taong dahilan kung bakit kita kasama. Aniya, tsaka isinalikop ang kamay sa akin. Giniya niya ako papasok. Magandang-maganda na ang bahay namin. Gusto kong maiyak nang makita ko si nanay. Medyo tumaba siya at maayos na ang damit na suot niya. Diyos ko, Salin, ikaw na ba yan? Mangiyak-ngiyak na saad ni nanay. Patakbo niya akong sinalubong at niyakap. Higit 1 taon na din kasi akong hindi nakakauwi. Nang bitiwan niya ako, napatingin siya kay Vladimir. Hello po. Ani Vlad, mukha na paghandaan niya yung pagkikita nila ng parents ko. Hindi kasi siya namumupo sa daddy niya, kaya ako yun nasabi. Inalok ni Vlad ang kamay niya. I'm Vladimir po. Nice to meet you. Wika ni Vlad. Ako naman si Rosalie, ina ni Salin. Ani nanay nang abutin ng kamay ni Vlad. Maraming salamat sa tulong mo. Sa katunayan, ayaw sanang tanggapin ng mister ko yung tulong na ibinigay mo. Maliit na bagay lang po yun. Kakamot-kamot si Vlad sa batok niya na akala mo'y napaka-inosente. Tara sa loob, ani nanay. Nauna pang sumunod sa akin si Vlad. Kala ko'y sila ang mag-ina. Pagpasok namin, talagang hindi matapos ang pasasalamat ko. Puno ng kagamitan ng aming bahay. Nasan po pala si tatay? Nasa bukid na binili ni Vladimir para sa amin. Nakangiting ani nanay. Ano pala ang sadya nyo't nagawi kayo ngayon dito? Saad pa ni nanay. Kinakain ako ng kabako. Nais ko pong hingin ang kamay ng anak nyo. Walang kagatul-gatul na saad ni Vladimir. Ha? Akala ko ba'y nililigawan mo palang ang anak ko? Gulat na ani nanay.
Naipit ko ang aking bibig. Sinasabi ko na nga ba sa iyo, Rosalie? Huwag kang basta tumanggap sa lalaking yan. Tignan mo't balak pang pikutin ng anak mo. Ani tatay na nasa entrada ng sala. Nakasuot pa ng pambukid nang pumasok. Siguro'y wala din silang ideya kung gaano nga ba kayaman ng lalaking to. Kung tutuusin, ako nga yung pipikot dahil buntis ako. Lalo na siguro kapag nalaman nilang buntis ako, magwawala lalo si tatay. Umalis ka sa pamamahay ko. Babalik ko sa iyo lahat ng binigay mo. Di bali nang maghirap kami. Di ko itataya ang anak ko para lamang sa mga material na bagay na yan. Nanggagalaiting ani tatay habang nakapamiwang. Tinignan ko si Vladimir, ngunit wala akong mabakas na pag-aalala sa mukha niya. Wala po akong planong bawiin ng mga bagay na naibigay ko na. Sadyang kamay lang po ni Rosalinda ang nais ko. Gusto ko siyang pakasalan dahil ayokong lumaking bastardo ang aking anak. Lakas loob na aniya. Nasa loko ang aking noo. Ngayon yari na ako, kaya pala hindi siya nag-aalala dahil may alas siyang pinangahawakan. Ano nga nakang pinagsasasabi mo? Mas natense ako dahil mas malakas na ang bulyaw ni tatay. Lumingon pa siya sa akin. Salen, pinagsasasabi ng lalaking to? Nanggagalaiting saad niya sa akin. Tay, buntis po ako. Nag-aalalang saad ko. Nasalo ni tatay ang noo niya. Bakit mo naman isinukong agad na bata ka? Kahit pala tumutulak ko wala ding saysay. May laman na yung tiyan mo. Pinangunahan ako ng hiya. Hindi ko din naman maaaring sabihin sa kanila na dahil sa pagkaka-hospital niya kaya ako buntis ngayon. Huwag po kayo mag-alala. Pakakasalan ko po yung anak niyo sa mas lalong madaling panahon. Saad ni Vladimir, dapat lang kung ayaw mong pag-araruhin ko ng bukid yung bakla mong kamay. Sungit na ani tatay patungkol sa magandang kamay ni Vladimir na nasa hita niya. Nag-walk out si tatay. Bagaman ganun ang naging pag-uusap namin nila tatay, hinayaan niya na rin dito matulog si Vlad. Ikaw naman, bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin na bibiglain mo ng ganun si tatay? Nakalabing saad ko habang pinapanood ko siya, katatapos niya lang mag-shower. Naglakad siya palapit sa akin habang nakapatong sa ulo niya ang tuwalyang puti. Nakatopless siya at tanging short lang niya ang kanyang suot. Yumuko siya sa kama at itinapat ang mukha niya sa akin kaya't napailag ako. Gipit na ako Masyado akong pinipressure ng tatay mo. Wala na akong maisip na ibang paraan. Kung sinabi niyang kahit buntis kay layuan kita, ipapatapon ko sila sa ibang bansa para masolo kita. Mapang-akit na aniya kaya pinalo ko ang dibdib niya. Panay ka talaga kalukuhan. Sad ko pero hinawakan niya ang aking pulsuhan. Di ako nagbibiro. Kung kalukuhan ay pagdamot ka, baka wala na ako ngayon sa sarili ko. Napalunok ako. Buntis na ako't lahat pero nahihipnotismo pa din ako sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Kusa ako napahiga sa kama. Ang tuhod niya ang kusang nagpahiwalay sa hita ko. Gano'n na lang kabilis na nalito ako ng marahan niyang hagkan ang aking labi. Ang bawat pagsunggab niya sa akin ang mas lalong nagpapalakas sa aking daing. Vlad, nasabi ko rito, kusang humiwalay ang labi niya sa akin. Titig na titig ang mapupungay niyang mata sa akin. My God, I can't handle myself, Rosalinda. Baka maging kambal ang anak ko, oras na ganito ka palaging karupok. Malamyos na bulong niya sa akin. Ang labi niya sumayad sa balat ng aking leeg kaya't napatingala ako. Nagtataasan ng lahat ng balahibong meron ako. Let me in, baby. Bulong niya sa akin. Napalunok ako. Hindi ko alam ang isasagot ko dahil nung unang may namagitan sa amin, kamuntikan na akong lagnatin. Hirap na hirap akong humakbang. Napasinghap na lang ako nang bahagya akong umalog. Nakagat ko ang labi ko. Wala pa sa halos kalahati ang naibibigay niya pero halos bumao na yung kuko ko sa braso niya. Vladimir, pikit matang saad ko pero nawala ang pag-iisip ko nang maramdaman ko ang labi niya na humahalik sa akin. Nagahalo ang sakit at saya na pinapalasap sa akin ni Vladimir para ako lumilipad sa Cloud9. Puno ng panunuyo ang bawat paggalaw niya na talaga namang ikinatutuwa ng katawan ko. Kapwa nagpalitan kami ng malalim na paghinga nang matapos pagod kaming nahiga sa kama. Kapag naman hiniwalay ka pa sa akin ng tatay mo, gagawin ko ng triplets yung ilalabas mo para 3 mukha ko na ang makita mo kahit malayo ako. Tatawa-tawang aniya habang nakayakap sa akin. Ilang buwan din ang pinalipas namin dahil isinara pa ni Vladimir ang isyu niya kay Bianca.
Hindi din naman tumutol pa yung daddy niya, lalo't nalaman itong nagdadalang tao na ako. Napakaganda mo anak, ani nanay habang hinahaplos ang gown na suot ko. Kahit kailan, hindi ko naisip na makakapag-asawa ka ng katulad ni Vladimir anak. Mangiyak-ngiyak na rin na ani nanay. Ngayon kasi ang kasal namin ni Vladimir. Ano ka ba naman Rosalie? Dapat nga hindi mo ipinagpapasalamat ang pagdating ng walang yang bakla na yun sa buhay ng anak ko. Ani tatay. Isipin mo ha, wala na makagraduate ng high school yan ay nagtrabaho na. Ngayon na lamang siya umuwi ay buntis pa at sabihin mo ikakasal pa sa lalaking yun. Mangiyak-ngiyak habang nanggagalaiting saad ni tatay. Tay, wag naman po kayong ganyan. Si Vlad na po yung makakasama natin sa habang buhay. Siya ang mapapangasawa ko at siya po yung ama ng anak ko. Paliwanag ko kay tatay. Mauna na po kayo sa simbahan. Huli po talagang dumarating ang bride. Saad ng baklang kinuha ni Vladimir na siyang nagayo sa akin. O siya, sige. Ani nanay, ingatan niyo yung anak ko Bili na ani tatay. Opo, akong bahala sa anak niyo. Napalinga ako. Nandun si Damien, nakangiti habang titig na titig sa akin. Sigurado, mababalo na naman ang kapatid ko sa'yo pag nakita ka. Tatawa-tawang aniya. Hindi kaya magselos yun? Nag-aalang ang saad ko. Tumawa na naman siya. Iniisip mo na yung feelings niya By the way, siya ang nagpasundo sa'yo. Isa pa, hindi din naman siya magsiselos. Ani Damian, tsaka itinaas ang kamay niya kung saan may nakasuot na singsing sa daliri. Engaged na ako at malapit na ring kasal. Ilang minuto lang din, nalalay na ako ni Damian papasok sa kotse na siya din mismo ang driver hanggang sa tuluyan naming narating ang simbahan. Nakasara pa ang pinto nang dumating kami, ngunit nang natanawan na ako ng speaker, inanunsyo na din kaya't mabilis lang na bumukas ang pinto kasabay ng kantang hinanda para sa amin. Nag-uumapaw ang sayang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Ang 20% na pagmamahal na inaakala ni Vladimir, ngayon ay naging 80 na. Hindi ko naman kasi alam na seseryosohin niya ako. Hinatid ako ni nanay at tatay papunta kay Vladimir na nakatingin sa akin, sa aking malaking tiyan. Alagaan mo yung anak ko. Gusto mong ikaw ang ipatapon ko sa malaking bahay niyo. Ani tatay, naikwento ko kasi sa kanila na ipatatapon sila ni Vlad sa ibang bansa kapag hindi natuloy ang kasal. Nakangiwing tumingin sa akin si Vladimir at saka tumango. Opo, aalagaan ko po ang anak niyo. Ani Vladimir, pero hindi naaalis sa akin ang kanyang paningin. Napakaganda mo. Ani Vlad na makaalis si tatay. Bolero, ikaw din naman, sobrang gwapo mo. Bagay na bagay sa iyo ang Amerikanong suot mo. Sabay kaming nagtawanan bago humarap sa pari. Mahaba itong nanermon dahil buntis na ako bago pa kami magpakasal. Sino nga ba naman kasi ang makakapagsabi na ang isang hamak na katulad ko magugustuhan ni Vladimir na isang CEO at all-time billionaire, nag-iisang tagapagmana ng mga hermoso. Akala ko'y bayarang sinapupunan lamang talaga ang nais niya, ngunit taliwas pala dahil ako na ang gusto niyang mapangasawa. Hindi naman namin pwedeng ikatwiran kay father na bayad ang batang nasa sinapupunan ko at nagka-developan lang kami dahil kasalanan iyon sa mata ng tao, lalo na sa mata ng Diyos. Nagpalitan kami ng sumpaan ni Vladimir sa isa't isa hanggang sa pati ang singsing maisuot na namin sa bawat daliri namin. Walang paglagyan ng kasiyahan ng lahat, lalo na naming bagong mag-asawa. Palabas na kami ng simbahan at kasalukuyang tinatahak ang kahabaan ng daan nang bigla ko mapatigil. Why? What's going on? Nag-aalalang hinawakan ni Vladimir ang aking braso. Are you okay? Alalang aniya pa nang hindi siya makakuha ng sagot sa akin. Wife, ano na? Saad niyang muli tsaka inalugang balikat ko pero kumunot ang aking kilay. Hindi ko mailarawan ang aking muka. Ramdam ko ang mainit na tubig na gumagapang pababa sa aking hita. Sumabog na yata ang panubigan ko. Manganganak na ba ako? Sa maikling sandali, nawala ako kaagad sa sarili dahil sa kaba pero napabuntong hininga ko. Ayaw ko man masira ang kasal ko, wala akong magagawa. Hindi ko naman isasaalang-alang ang buhay ng anak ko. Vlad, uutal na saad ko. Napahawak ako sa kanyang braso ng mahigpit. Vladimir, manganganak na yata ako. Ano? Hindi niya inalintana na nakapangkasal pa kami. Kahit mahaba ang gown ko, kinarga niya ako't walang pagdadalawang isip na isinakay sa kotse.
Hindi namin inaasahan na ganito ko kaagang manganganak. Expected kasi namin 2 weeks from now ang aking panganganak. Si Damian na nagpaharurot ng sasakyan habang hawak naman ni Vladimir ang kamay ko. Sandali na lang, konting tiis na lang wife, masakit ba? Sunod-sunod na saad ni Vladimir. Pero wala na akong oras para intindihin pa yung pag-aalala niya dahil para na ako mamamatay. Nadidinig ko pa ang mahinang dasal ni Vladimir na wag daw akong pabayaan pero talagang hindi maibsan nang nag-aalalang tinig niya ang sakit na nararamdaman ko. Medyo nakahinga ako nang marating namin ang hospital. Kinarga ako ni Vladimir. Kaibigan daw ni Damian ang may-ari ng hospital kaya't inasikaso ko ng mga nurses at doktor na naka-duty doon. Hindi ko na alam kung ano na nga ba ang nangyayari. Balot na ako ng pawis at pagod na pagod. Hinahatak ng sakit ang lahat ng lakas ko. Pikit lang ang mata ko at nakikinig pero wala din naman ako naiintindihan hanggang sa maramdaman kong isinakay nila ako sa hospital bed at itinulak papuntang ER. Vladimir POV. Kumalma ka nga, ako ang kinakabahan sa'yo. Ani Damian sa akin. Paano kung kakalma? Higit 1 oras na hindi pa lumalabas ang lintik na doktor na siyang humahawak kay Rosalinda. Hindi nila pababayaan si Salin. Just calm down. Nangangaral pa sa akin ni Damian pero hindi ko siya pinakinggan hanggang sa bumukas ang pinto at lumabas ang doktor na nagpaanak kay Rosalinda. Kamusta? Nasaan ang asawa ko? Safe ba siya? Nanganak na ba siya? Lumabas na ba ang anak ko? Sunod-sunod na tanong ko. Lumabas na po pero wag kayong mag-expect na normal delivery siya. Cesarean po siya. Malaki po ang... Hindi ko na pinatapos ang doktor at kaagad na tinakbo ang kinalalagyan ng aking mag-ina. Inabutan kong nililinisan nila si Rosalinda katabi ang... Teka, bakit dalawa yan? Saad ko sa 2 sanggol na katakatabi ni Rosalinda. They are twins, Vlad. They are 2. Parang may iyak na ani Rosalinda. Wala ako nasabi kundi ang mapayakap sa kanya. Isang babae at isang lalaki. Valen at Riley ang ipapangalan natin sa kanila. Saad pa ni Rosalinda. Tumango lang ako habang mangiyak-ngiyak. Hinaplos ko ang pisngi ni Rosalinda. Kinumpleto mo ang buhay ko at may bonus pang 2 mahal ko. Maraming salamat. I swear to God, iingatan ko kayo ng higit sa aking buhay. Yun lang ang tangi kong nasabi, tsaka kumuling niyakap si Rosalinda. Kamusta ka? Nahirapan ka ba? Anong nararamdaman mo? Nag-aalalang saad ko sa kanya. Medyo nahihilo pa ako pero maayos naman na ang pakiramdam ko. Malambing niyang sagot, bagaman nanganak siya, napakaganda niya pa rin sa aking paningin. Pakiramdam ko, obsessed na ako sa asawa kong ito. Nang gabing ding yun, nakalabas kami sa hospital, malulusog ang mga anak ko. Kinuhanan ko na lamang ang sariling doktor si Rosalinda na siyang titingin sa kanya daily. Siyempre, nandoon na yung buong pamilya namin para makita ang bagong miyembro ng aming pamilya. Kamukhang kamukha ninyong mag-asawa ang mga bata. Galak na saad ni nanay. Habang karga si Valen, si daddy naman, karga si Riley. Parehong tumatawa, siyang-siya na makita mga lolo't lola nila. Kahit paano, nakita ko ding umiti ang tatay ni Rosalinda nang umiti si Valen. Nang magtama ang aming paningin, umirap ito sa akin. Huwag naman sanang magmana sa kanya si Riley dahil baka hindi kami magkasundo ng anak ko. Umiiling na saad ko habang nakangisi. Mabilis na lumipas sa mga taon dahil nga ayaw nang mapalayo ni tatay sa kanilang anak, mas pinili na lang namin ni Rosalinda na manirahan sa probinsya. Good morning. Saad ko nang maabutan ko siya sa veranda ng aming kwarto. Nakatayo siya at pinapanood ang kambal namin na naglalaro sa hardin kasama ang nanay niya. Ang aga mong gumising, nakalabing saad ko habang nakayakap mula sa likod niya. Nagpapaaraw ako malapit na naman ang kabuhanan ko. Buntis na naman kasi siya sa 3 naming anak. 7 taon na ang mga bata bago namin nasundan kaya magwawalo na sila ngayong darating na buwan. Wala ka namang dapat na intindihin, sigurado ko magiging ligtas ka ulit tulad nung nakaraan. Proud na saad ko, parang kinikiliti siyang tumawa. Hindi mo masasabi ang panahon. Nung nanganganak nga ako, inaikwento sa akin ni Damian na para kang hindi mataing pusa. Tukso niya sa akin na ikinasimangot ko. Nagkakausap pa kayo ni Damian? Tinaasan ko siya ng kilay pero lalo niya lang akong tinawanan. Sus, napakasiloso. Aniya, tsaka pinisil ang aking pisngi. Kung sa bagay mahal ko, hindi din naman natin masasabi ang panahon.
Isa pa, hindi naman ako maselang magbuntis. Tinanaw niya ako tsaka makahulugang umisi. Kabuanan ko na nga, nagre-request ka pa sa gabi. Napatawa siya sa sinabi niya. Hindi na din siya nahihiya kapag napag-uusapan namin ng mga ganitong bagay. Siguro ay dahil sa tagal na rin namin. Bakit? Sa akin ka naman ah. Karapatan kong kainin ka. Tikman ng walang kasawaan dahil asawa kita. Hindi ka ba masayang dumadami ang anak mo sa akin? Patunay na ganyan kita kamahal. Malakas ako napatawa. Isipin mo yung dating walang pagtingin sa akin. Heto't kusang bumubuka kapag lumuluhod ako. Tatawa-tawang sad ko. Hinampas niya ang balikat ko habang kinikilig na tumatawa. Totoo naman kasi na kahit hindi ko siya pilitin, masaya siyang inaalay ang sarili niya sa akin. Sandali akong bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. Kinuha ko ang gatas na tinimpla ko kanina. O baka sabihin mo pinababayaan na kita. By next month na ang kasal ni Damien. Sana makapunta tayo. Nakalabing saad ko. Oo naman, isipin mong sa haba ng taon, sila din pala ang magkakatuluyan. Aniya, patungkol sa mapapangasawa ni Damien. Halos 4 na taon din kasi silang nagkalayo, kaya talagang kahanga-hanga din ang pag-iibigan nila. Sunod-sunod na katok sa pinto namin. Bumukas yun at sabay kaming nilapitan ng 2 anak namin. Dinamba kami ng mga ito ng yakap. Dad, why are you staring? Ani Balen. Nothing honey, masaya lang ako na makita kayong lumalaki ni kuya. Sad ko patungkol kay Riley. Lumuhod ako at niyakap silang pareho. Nang tumayo ako, hinawakan ko naman ang pisngi ni Rosalinda. Mabilis ako naging emosyonal. Hindi ako showy na tao, pero lumalambot ako sa tuwing nakikita ko ang mag-iina ko. Oh, bakit nagkakaganyan ka na naman? Ani Rosalinda. Wala. Narealize ko lang na napakaswerte ko dahil nakilala kita. Bakit pa nga ba kasi ako nagpapatumpik-tumpik pa? Sana matagal na tayong kasal. Emosyonal na saad ko. Dad, nakakabakla po. Stop crying please. Angil sa akin ni Riley kaya napatawa tuloy kaming 3. Tama kasi ang hinala ko. Nagmana si Valen sa mami niya na sweet at vocal. Si Riley naman, nagmana sa lolo tatay niya na mainitin ang ulo. Sana naman yung bunso ko sa akin na kumuha ng ugali, pero kahit ano pa man ay tatanggapin ko sila dahil sila ang bumuo para magkaroon ako ng pamilya kahit na kailan. Hindi ko akalain na magkakaroon ako.